Tila sobrang dehado ang mga Pilipino. Ito ang hinaing ni Senador J.V. Ejercito sa napagkasunduang taripa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, kung saan 19% na taripa ang ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na ipapasok sa United States, habang open market o 0% ang taripa sa US products na aangkatin sa bansa. Ayon kay Senador J.V., akala nito ay Little Brown Brothers ang turing ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ngunit bakit anya tila laging naiisahan ng mga Pinoy sa mga ganitong usapan? Anya, sana ay gawing patas man lang kung tunay nakakampi ang tingin sa Pilipinas. Sinabi naman ni Senador Amy Marcos na kailangan pa niyang makita at mabasa ang buong kasunduan. Ngunit ayon sa presidential sister, kahit sinong tanungin, eksperto man o karaniwang tao, ang 19% na taripa para sa Pilipinas habang zero tariff sa US ay walang dutang hindi ito panalo para sa Pilipinas. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, ang mga naturang taripa ay hindi pinakapatas na kasunduan sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaibigan o magkaalyadong bansa. Dagdag pa ni Lacson, ito ang pinakamalaking insulto ng isang host na bansa sa bisita nito at panahon na anya para tingnan ng Pilipinas ang ibang trade partners. Sa kabila nito, kinukonsidera pa rin ni Senador Vicente Soto III ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na most fruitful o pinakamabunga at produktibong pagbisita ng Presidente. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Alam nyo kasi, ito yung bisita ni Bongbong Marcos. Parang inimbita ka nga. Tapos, parang ano ba? Mayroon kang kaibigan na, sige, punta ka dito sa bahay, gawa tayo ng plano tayo negosyo, kung anong gawin natin sa negosyo. O sige, punta ako dyan. Pagpunta mo doon, yun pala yung negosyo na anuhin nyo, yung itatayo yung negosyo, pabor sa kaibigan mo, ikaw wala ka, dihado ka. Ito yung nangyari ngayon sa Pilipinas. Kining hitabo karon kini sa Pilipinas nga gipatawan ta og 19% ang tariff, abot pasabot sa tariff ay tax. Ang ato ang produkto pag i-export sa Amerika, patawan nila na og kuhaan nila na og tax na 19%. So dapat 20. Tapos ang gihimo ni Trump, gihimo niya 19%, gibawasan og 1%. Grabe. Matawa ka na lang, no? Tapos, itong 19% na tax, yun yung kukunin, yun yung ipapataw sa atin. Pagka yung Amerika, mag-export tayo sa Amerika. Yun ang niyan. So, tayo naman, pagka mag-import tayo galing sa Amerika, walang tax na mangyayari, walang taripa. So, sinong dihado dito? Pilipinas. Sino bang paano di ka lugi? Lugi ka talaga. Produkto nila papasok sa Pilipinas, walang tax. Di ka mukuha og tax. Di mo patawan nila og tax. Kaswerte ba sa Amerika? Mauning gihimo sa Amerika ay pang-insulto sa mga Pilipino. Tapos si Bongbong Marcos doon pa English kaharapan ni Trump. Sus, Ginoo ko Marcos. Unsa man tayo yung hitabo ng imong mga kuan di ba? Imong palibot baka nang nasa paligid mo. Yung sa mga business advisor mo. Sus, Diyos ko po. Gigamit lang kita ni Marcos ang kanyang pagkahina. Ginamit mo ang pagkahina ng utak mo talaga, Bongbong Marcos. Ayun na lang kinapalabi-labi. Tapos proud na proud pa si Soto na fruitful daw ang biyahe ni Bongbong Marcos sa Amerika. Ningadto pa kag Amerika Bongbong Marcos na ang Pilipinas, halos buong Pilipinas gibaha. Tapos naging tuig pagkatapos mo sa imong suna na giingon nimo nga na kay 5,500 na flood control pero kamukat-mukat pa wala di ay. Hangtod karon sigig baha. Tapos ang pagpasanginlan mga Duterte gihapon kay ang itong Dolomite Beach, yan ang pinagbintangan nila. So ang daming ang daming palpak ng gobyerno na to ngayon. Tapos ang talaga balingan mga Duterte. Animal talaga ba? Tapos ang nangyari ngayon dito sa mapalayo dito sa tax. Ito kasing tax dito sa Europe mahal ang tax. Pagka sila ang angkat sa Amerika, mahal ang tax. Ang rin nila. So ano nangyari ito sa Canada? Itong Canada, ang ginawa ng Canada, nagpataw rin sila ng kontra tax din sa Amerika. Kaya galit itong Amerika dito sa
Canada. Kasi gumanti eh. Dito sa Europe, balikan natin dito sa Europe, mahal dito. Di ko lang sure kung magkano ang eksaktong tax ang kanilang sa Amerika pag galing dito sa Europe. Tapos ang Pilipinas 19%, dapat yan 20%. Pinatawad lang ba ng 1%? Pang ano ba? Pang Consuelo de Bubo. Muna gitawag og pa Consuelo de Bubo. Tapos ang presidente sa harapan mismo, nag-bilateral sila ni Donald Trump, hindi man lang makapalag. Pumalag ka bang Bongbong Marcos ay mo kuan ng Amerika na sobra mong manikluhod na mo nga yung matulong sa Amerika. Yan yung ano ninyo hinahabol tulong ng tulong Palibhasa kasi kayo sanay sa ayuda. Kaya itong nangyari ngayon, dihadong na tayo nito. Diyos ko, itong ngayon, ito nangyari ngayon dito sa itong sa Amerika ngayon, kahit di ka businessman, kahit anong grado mo lang maintindihan mo kung sinong lugi dito, sinong mas pabor dito. Di kailangan talagang mga senador dito, palag. Sino si Amy Marcos, di pa daw niya nabasa, ay di basahin mo na. Ay naku naman, ang talaga natin dito, yung pinairal natin talaga yung kabubuhan natin talaga. Tapos sabihin ang mga Pilipino matatalino. Saan ang talino ngayon natin dito? Hay, nagpauto tayo sa Amerika. Kaya inabuso tayo sa Amerika, may sa IDCA site. Ang gusto kasi talaga natin, realidad lang talaga, no? Ang realidad ng istorya niya, kanang hinabang sa Amerika. Maura ginay, mo na di ta makapalag, mo na di kapalag si Bongbong Marcos ug unsag yun ang iyang gusto. Tapos paggikan ingadto ka sa Amerika, perting baha sa Manila, perting baha sa Pilipinas, pero mo na imong naani diha sa pagganha nimo. Uy, Diyos ko, kahit bisag kinsa, no? Babatikos ka talaga, tapos mo na imong ibalang ngayon sa suna. Musuna ka karong Lunes, mo na imong kita gipatawan ta og 19% na tariff sa Amerika, tapos na atay mukha tag import sa Amerika, wala na yung mga taripa. Marcos in town, pag iskwilag utrodong, ingon ako sinabi ko na kahit hindi ka nag-aral nito, maintindihan mo kung sinong lugi dito sa deal ng ginawa ni Trump dito sa atin. Papunta-punta ka. Yun ang papunta-punta ka pa sa Amerika, tapos pinahiga ka lang ni Trump doon sa yung sinasabi na doon patirahin yung mga executive doon sa bahay na yun. Palubag-loob yun dong. Anong nangyari ngayon? 19% pakonsulo di bubo na to sa Pilipinas. Ito sa Amerika. Kahiya-hiya, kawawa tayo. Harap-harapan tayong ginagago sa mga Amerikano. Harap-harapan tayong iniinsulto. Sa totoo lang, Kasi ang presidente natin, pingoy ba? Pingoy, way laman ng pag-istorya. Dungoy, way klaro na bisita niya sa Amerika. Proud pa sa una makipagkita kay Donald Trump, pero mauna yang naani sa iyang pagngadto dito. Ay Diyos ko po. Kasayang ba sa ginasto sa kwarta sa Pilipinas, tapos mo na rin mong naani nga 19% ang tax. 1% ang discount. Tapos pag sila mag-export sa Pilipinas, walang tax. Balansiha nga. Balansiha ko, no? Unsa ang realidad ini? Pang-insulto sa ato anak. Tapos magtayo sila negosyo sa Pinas, ilang bilyon ang ilang ipuhunan. Pakonsulo di bubo yun dong. Ayaw anang pakonsulo di bubo kasi tayo mga Pilipino, kaming mga Pilipino, tinitingnan namin to kung ano ba talaga ang mangyayari sa biyahe mo sa Amerika, pero walay. Napakahina mo talaga. Yung mga nagdidegosyo nito, anong nila? Pipiyait Hilak sila aning hitabo karon pag mag-export tayo sa Amerika. Hilak ta ani. Patawan kag tax.
Itong Amerika mo ni nag-trigger o kagubot ba ni mga negosyo-negosyo. Kasi gusto kasi nila itong Amerika, gusto kasi nila ito i-down talaga itong China. Hindi nyo pwedeng i-down ang China. Bisan unsang produkto pangitaon nyo sa China na mayroon silang mai-offer. Kaya pwede nang di niya pwede nang i-down ang China. Kasi sakit sa ulo ninyo ang China kasi ang ginawa ninyo, sige dito tayo mag-ano sa mga business. Maghanap tayo ng mga kakampi natin dito. Ito kasing Amerika, pilit talaga nila na i-ano pa tayo sa China. Kasi itong presidente na natin ngayon talaga, ayaw talaga nila ng China. Tapos pagka may kailangan, China rin pala pupunta. Itong Amerika, pang-uudyok, pamarigla mo naghimo sa Amerika. Sabi ko ni Trump, okay ito nga mga presidente. Wala din. Sabi ko si Biden, giango-ango na, pero si Trump, wala. Maupod, giango-ango. Tayo gitamaan ng husto nito. Tinamaan ta ng husto nito sa ginawa ni Bongbong Marcos na nisugot na 19% ang taripa. Tapos, pag mag-export ang Amerika, walang tax. Animal naman, oh.